Nakita natin si Kushigaya, Coach Anzay at ang isa nilang staff kasama si Kai Sotto na nanonood ng PBA at may ginagawa ang Kushigaya at ang Japan B1 B-League kaya nga sila nandito at magiging kaabang-abang nga rin ang Japan B1 B-League versus PBA exhibition matches kapag natuloy nga ito. Malakas ang gilas na nabuo ni Coach Tim Cone. Ito ay kung kumpleto ang kanyang main rotation. Napatunayan nila yan sa Olympic qualifiers at sa FIBA Asia Cup qualifiers. Nagawa nilang manalo laban sa malalakas na teams at ito ay 2 beses nilang nagawa. Malakas na inside plays sa opensa at depensa. Ito ang ambag ni Kai sa isang team, lalong-lalo na nga sa gilas na sakto talaga ang sistema at kakampi para dito kay Kai. Mas lumakas ang laro niyan, lalong-lalo na nga noong merong isang Junmar sa 4 position at kahit nagpapalitan ang 2 players na ito sa center at power forward position ay solid pa rin ang kanilang nagagawang mga laro. Malaki-laki nga rin ang kontrata ni Kai sa Japan B1 B-League, isa sa highest paid Filipino basketball player na naglalaro abroad. Kaya naman masasabi natin na isa rin si Kai sa pinakamasayang Pinoy player. Alam na alam ni Coach Tim na babalik ang lakas ng gilas na kanyang binuo, lalong-lalo na kapag kumpleto na ang kanyang lineup. Mas malakas na gilas ang makikita nga natin sa FIBA World Cup qualifiers dahil na rin sa magbabalik si Kai at aabot rin siya sa punto na game ready na nga at handa nang maglaro para sa bayan. Alam ito ni Coach Tim kaya naman malakas ang loob niya na banggitin nga na gagawin ng gilas ang lahat sa FIBA World Cup qualifiers at makwa-qualify nga tayo dahil nakita natin na top 7 ang goal at kaya ng gilas na gawin ang goal na ito. Maganda sana kung meron pa ngang isang mabilis na 7-footer ang gilas na makakasama ni Kai, pwedeng maging combo. Kung hindi naman kaya ay backup na rin kung sakali na injured ang isa, kagaya ngayon injured si Kai. Nasaksihan sana natin ang 7-footer combo sa gilas kung ang naging naturalized player lang na kinuha ng gilas noon ay si Javal McGee na hanggang sa ngayon ay aktibo at malakas-lakas pa rin ang laro na ipinapakita. Kapag dalawa ang solid bigs ng gilas ay napakahirap na nilang mapigilan sa loob ng paint, kagaya na lamang ng Junmar Kai Sotto combo. Latvia at New Zealand ang pinahirapan ng dalawang combo bigs na ito at marami pa silang pahihirapan kapag nakabalik na si Kai. Kung isa pang 7-footer ang kasama ni Kai, sabihin na natin na mas malakas sa kanya. Parehong malakas sa depensa ay parang aabot pa ang gilas sa top 20 teams dahil hindi magiging madali para sa mga kalaban ang pag-score sa loob ng paint at ang gilas naman maraming option. Lalong-lalo na sa mga inside plays sa opensa, magkabilaan ng pwede nilang bigyan ng bola ng mga bigs. Confident itong si Coach Tim dahil nagawa na nga nila na manalo laban sa malalakas na mga teams at kaya nila itong gawin nga ulit sa FIBA World Cup qualifiers maging sa FIBA Asia Cup kung makakapaglaro nga itong si Kai. Sa rotation ng gilas bigs lang talaga ang humina. Nawala sa balanse ang laro ng gilas noong nawala si Kai sa lineup. Ito ang naging problema ng gilas, apektado ang kanilang sistema at laro, pero ngayong malapit na ngang makabalik si Kai ay asahan natin na lalakas ulit ang gilas team. Walang timeline sa muling pagbabalik ni Kai at sa FIBA Asia Cup ay mukhang hindi nga ito makakapaglaro, pero sa November window ng FIBA World Cup qualifiers ay mukhang dito nga makakabalik si Kai. Merong chance na dito na siya makakapaglaro para sa gilas team. Hindi nga raw nila minamadali na makabalik si Kai sa hardcourt. Ang mahalaga ay nasa 100% na ito at matibay-tibay para sa mas mahabang laruan.